DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Atras tayo ngayon ng Oktubre 2024. Bilis ng panahon, Huwebes na kaagad. Sa ulo ng ating mga balita, Batanes, Babuyan Island nasa signal number 1 pa rin. Dahil sa bagyong Julian, inaasahang muling babalik ng PAR ngayong umaga. Senator Amy Marcos at ang Macho Block ng Senado nanguna sa Day 2 ng COC filing. VAT sa Digital Services Law. Nilagdaan na ng Pangulong BBM. Netflix for more. DOJ, hinimok naman ang Kongreso na sampahan ng demanda sina dating Colonel Royima Garma at Leonardo kaugnay sa pagpatay sa isang board secretary ng PCSO. Quad Committee naman may pakiusap kay Atty. Harry Roque, sumuko ka na. Taal Volcano nagparamdam, muling sumabog. Special Investigation Task Group binuo para tutukan ang kaso ng pagkamatay sa hazing ng isang estudyante sa Nueva Ecija. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan. Sa detalye ng ating mga balita, nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Julian. Ngunit nakataas pa rin ang signal number 1 sa Batanes at Babuyan Island. Ayon kasi sa Pag-asa, huling namataan ng Julian sa layong 270 km Kanluran, Hilagang Kanluran ng Itbayat, Batanes. Nasa labas na ito ng PAR. Taglay pa rin ang lakas ng hangin 155 km bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso naman umaabot na lamang ng 190 km per hour. Samantala, nakataas pa rin ang gale warning sa Northern Seaboard at ng Northern Luzon. Inaasahang muling papasok nga sa PAR itong bagyong Julian ngayong umaga. Maglalandfall malapit sa southwestern coast ng Taiwan at wala naman itong direktang epekto na sa anumang lugar ng bansa maliban lamang sa Batanes. Naitala ang isang Priato magmatic eruption sa Bulkan Taal kahapon sa datos na inilabas ng DOST Box. Tumagal ang pagputok ng 11 minuto mula alas 4:21 ng umaga hanggang alas 4:21 hanggang alas 4:32 ng hapon. Panayam ng DZRH at ng radyo natin, sinabi ni PBOX Director Dr. Teresito Bacolcol, umabot ng 2014 meters ang plume na ibinuga ng bulkan. Yan pa man, nananatili pa rin na nakataas lamang sa alert level 1 ang Bulkan Taal. Pero ayon kay Bacolcol, posible pang magkaroon ng sunod na pagputok. Yes, pwede po anytime, kahit at alert level 0, pwede naman po magkaroon ng phreatic eruption. Kaya po ang advice natin sa ating mga kababayan, huwag pong punta doon sa Taal Volcano Island kasi po that's a permanent danger zone. Samantala, nilagdaan na ng Pangulong Bongbong Marcos bilang ganap na batas ang Republic Act 12023 o VAT Digital Services Law. Sa ilalim nito, papatawan ng 12% na VAT ang mga non-resident at international digital service providers. Kabilang na dito ang ilan sa mga gamit na digital provider ngayon, tulad ng halimbawa ng Netflix, Disney Plus, Shopee, Lazada at iba pa. Samantala, hindi naman nito maapektuhan ang educational at public interest services gaya ng online courses at mga webinar upang mapanatilang affordable ang edukasyon sa mga Pilipino. Ayon sa Pangulong Bongbong Marcos, layon lamang nitong gawing pantay ang kompetisyon sa pagitan ng international at local providers. To our partners in the digital space, let this be seen as an invitation to help build a bagong Pilipinas where innovation flourishes, especially as we promote competition.
To our local enterprises who have been pillars of our economy even in the face of changing landscapes, today we restore the balance and give you the fair shot that you deserve. To our people who deserve nothing less than a system that works for them, this law shall bring in much needed revenue to help build a better future for us all. Sabi pa ng Pangulo, inaasahang makakalikom ng nasa 105 bilyong piso na revenue ang Pilipinas sa susunod na 5 taon dahil sa Republic Act 12023. Mawawakasan na ang matagal ng unfair treatment sa domestic competitors pagdating sa ipinapataw na value-added tax. Ito naman ang sinabi ni Albay, Representative Joey Salceda, ang chairman ng House Committee on Ways and Means sa pagsasabatas ng Pangulong Bongbong Marcos ng Republic Act 12023. Ayon kay Salceda, sa mahabang panahon ang VAT system ay pinapataw lamang sa domestic creatives habang pinapayagan ang mga pagbebenta ng foreign companies ng walang anumang buwis. Sa nilagdang batas, sinabi ni Salceda, tatapusan na nito ang unfair treatment sa pagitan ng lokal at foreign digital service providers. Nararapat lamang niya na same product, same digital space, same consumer, same rules at same taxes. Yun nga lang, malamang ipasa lang din ito sa mga end user. Pinaigting pa ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang mga programa nitong naglalayong makalikom ng pondo ang ilang mga nagsasagawa ng fundraising activity. Ito yung Bingo for a Cause upang makalikom ng mas malaking pondo ang mga grupo at mga pamahalang lokal sa kanilang mga fundraising. Ayon kay PAGCOR Bingo Department Assistant Vice President Maria Teresa Ocampo, inoprobahan ng ahensya ang ilang bagong pakete para sa Community Bingo Program. Sa ilalim ng bagong programa, maaaring kumita ang isang organisasyon na hanggang 50% ng gross ticket sales ng kanilang bingo events na may pahintulot mula sa PAGCOR. Maaaring magbenta ng ticket mula 100 hanggang 1,000 piso ang mga magpapalaro, depende sa package na kanilang pipiliin. Ayon pa kay Ocampo, ang Bingo for a Cause ay magandang pagkakataon para sa mga komunidad at mga samahan na maglibang ng naaayon sa batas at makapag-aambag pa sa makabuluhang gawain. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Community Bingo Program na ito, tumawag po kay Josie Donna sa 0917-843-0770 o dili kaya kay Louie Cabanyero sa 0927-320-6211. Showbiz nga muna tayo. Aba, si Rian Ramos full support sa kanyang boyfriend na si Sam Versosa. Magpapakasal na daw kaya ang dalawa? Alamin natin mula kay Morley Lino. Morley, good morning! Gising na ang showbiz! Rampa na Pilipinas! Good morning, Kuya Angel. Walang pagsidlan ng kaligayahan si Rian Ramos. Paano naman kasi? Maligaya siya sa kanyang ginagawang suporta sa kanyang boyfriend na si Sam Versosa. Kung nililibot ni Sam Versosa ang buong Maynila, kasamang naglilibot si Rian Ramos. Mas gusto niya umanong tumulong sa mga sandaling ito sa lalaking kanyang minamahal. Pero wala pa raw sa isipan nila ang magpakasal. Although napapag-usapan nila, pero wala pa silang seryosong usapan tungkol sa pagpapakasal. Yan ang ating DZRH Showbiz Hatas News. Ito po ang inyong RH47, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley! Dakon muna tayo sa mga latest developments sa larangan po ng eleksyon. Desisyon 2025. A DZRH Special Coverage. Pahingagan sa mga kasimanwatadra sa Tibyao Antique. Naghain na ng kanyang Certificate of Candidacy si Senator Lito Lapid kasama sina dating Senate President Tito Soto III at dating Senador Ping Lacson sa Commission on Elections. Kahapon po ito, October 2, Miyerkules. Ayon kay Lapid, hangad niyang may pagpatuloy ang mga programa na kanyang nasimulan lalo na sa mga senior citizen, mga PWD, mga single parent at mga estudyante.
Gusto rin ni Senator Lapid na magsulong pa ng mga panukalang batas para sa kapakanan at kabutihan ng sambayan ng Pilipino. Isa sa inakdang batas ni Senator Lapid ang RA 9999 o yung Lapid Law na naglalayong mabigyan ng libreng abogado ang mga mahihirap na nahaharap sa iba't ibang kaso. Bukod sa Lapid Law, kasama rin sa mainakda ni Supremo sa Senado ang Expanded Senior Citizens Law. Ito yung Republic Act 11767 o yung Foundling Recognition and Protection Act na nagtatakda naman ng legal basis para i-register o suportahan ang mga orphan children at iba pang batang pulot, gaya halimbawa ni Senator Grace Poe. Naging ganap na batas din ang inakda ni Senator Lapid na Republic Act 11551 na nag-integrate sa labor rights education sa tertiary education curriculum. Ilan pa sa mga mahalagang panukalang batas na inakda din ni Senator Lapid. Para lang kaalaman ninyo ha. Kala nyo paupo-upo lang si Supremo dyan ha. Republic Act 10367 o Biometrics Law. Republic Act 10645 Expanded Senior Citizens Act of 2010. Republic Act 9840 o yung ARNIS as National Sports sa Pilipinas. Republic Act 11765 o Financial Products and Services Consumer Protection Act. Republic Act 11650 Instituting Services and Programs for Learners with Disabilities in Support of Inclusive Education. At Republic Act 11576 amending Section 19 and 33 of BP 129 o yung Judiciary Reorganization Act. Naghain na rin si Senator Amy Marcos ng kanyang kandidatura para sa re-election ito sa midterm elections. Sinalubong ang presidential sister ng kanyang mga taga-suporta sa Carino Grandstand sa Maynila habang tumutugtog ang inihanda nilang banda. Iwinagayway ng mga supporter ni Senator Amy ang mga bitbit nilang makukulay ng mga windmill, placard at mga banners na mayroong pangalan ng senador. Sinamantala naman ni Senator Amy sinamahan si Senator Amy ng kanyang ina, si dating First Lady Imelda Marcos at mga anak na sina Borgie at Michael Manotok. Sa panayam sa kanya ng media, sinabi ni Senator Marcos na excited ang unang ginang sa paghahain niya ng COC at maaga pa lamang nagsimba na ito. Hindi naman masagot na mababatas ang tanong kung tatanggapin ba niya ang posibleng pag-endorso sa kanya ni Vice President Sara Duterte matapos kumala sa senatorial slate ng administrasyon. Nilinaw naman ni Senator Marcos na tatakbo pa rin siya sa ilalim ng Nationalista Party. Pero tinitiyak niya na tinitiyak pa rin sa kanya ng Pangulong BBM ang suporta nito sa kanyang kandidatura. Sabi naman ng aking kapatid, okay lang, naintindihan naman niya. Lagi naman ako pasaway noong bata pa kami. Kaya sabi ng kapatid ko, ayos lang, susuportahan pa rin ako. Ako naman, di naman kami kailanman nag-aaway. Hindi naman kami nagsasagutan o nagkakainitan. Ang amin lamang, talagang ito paniwala ko na higit ako makakatulong sa kanya at hindi siya malalagay sa alanganin. Ganon din ang iba pang mga pangkat, baka mag-alangan sila sa akin at kung ano-ano pa maisip, mas maigi na wag nang mag-alyansa. Aba, nakasabay din ho nila sa filing kahapon yung mga nominees po naman ng ang Comadrona Party List. Ayan ha. Magandang umaga po kina Kong Piona, Aitona, no? At saka sa kay doon sa iba pa hong mga nominees. Maganda umaga, Pilipinas! Formal nang maghahain naman ngayong araw ng kanyang Certificate of Candidacy para sa re-election bid si Senator Bongo. Kinumpirma ni Senator Go ang kanyang plano para sa isang termino na sumasalamin sa kanyang paglalakbay bilang isang simpleng probinsyano mula sa Mindanao na hindi sinayang ang anumang pagkakataon para makapaglingkod sa iba. Sinabi pa ni Senator Go na isang personal na karangalan para sa isang simpleng probinsyano na makapagserbisyo sa kapwa Pilipino. Sinamantala rin ni Senator Go ang pagkakataong magpasalamat sa sambayan ng Pilipino sa tiwalang ibinigay sa kanya sa kabuuan ng kanyang panunungkulan bilang miyembro ng Senado. Binigyan din pa nito na ang kanyang pangunahing misyon ay palaging paglingkuran ng bansa at ang mga mamamayan ng abot sa kanyang makakaya. Muli rin iginit ni Senator Go na hindi siya uri ng politiko na walang laman ang mga pangako. Sa halip ay nakatuon siya sa pagkumpleto ng trabaho,
at hayaan ang kanyang mga aksyon na magsalita para sa kanyang sarili, lalo na sa pagtulong sa mga marginalized sector ng ating lipunan. Sia Party candidates naman sa Cotabato City nakatakdang mag-file ng COC ngayong umaga. 3 mayoralty candidates inaasahang maglalaban-laban para sa midterm elections sa 2025 sa Cotabato City. Detalye ng balita mula kay June Dimakota, Aris 19. Assalamualaikum, June. Alaikumassalam, Kuyang Angel. Ngayong umaga dito sa Cotabato City, sa ikatlong araw ng filing of COCs, nakatakdang mag-file ng kanilang Certificate of Candidacy ang mga kandidato ng Sia Party Cotabato City Chapter. Ayon kay Sia Party Cotabato City Chapter President Attorney Nagib Narimbo, magsisimula sila sa pamamagitan ng duwa o prayer sa City Stage Plaza at maglalakad ng nasa more or less 3 to 4 kilometers patungo sa Sharif Kabungsuan Cultural Center Barm Compound sa tanggapan ng COMELEC. Ayon naman kay incumbent City Vice Mayor Butch Abu, ang anak ng yumaong si MILF First Vice Chairman Gadsali Jafar, isa sa kanilang tinututukan ngayon ay ang pagsalong ng mga loose firearms sa lungsod ng Cotabato bilang pagtupad sa programa ng pamahalaan. Samantala, ilang sasakyan lang din ang papayagan nilang sasabay sa parada sa layuning hindi sila magkakos ng traffic. At sasamahan sila ng kanilang mga supporters at mga kamag-anak na tinataya nilang nasa mahigit sa 10,000 katao ang sasabay o sasama sa kanilang gagawing filing of candidacy ngayong umaga. Ang Sia Party Cotabato City Chapter candidates sa binubuo ni na former MILG Minister Attorney Nagib Narimbo bilang City Chapter President na inaasahan namang kakandidato as Member of Parliament sa BARM. Incumbent City Vice Chairman o Vice Mayor Johari Butch Abu natatakbong City Mayor at Barangay Chairman Dato Bimbo Ayunan natatakbo namang Vice Mayor kasama ang 10 councilors na may kanya-kanyang expertise sa larangan ng serbisyo publiko. Ang UBJP Cotabato City Chapter naman na siyang partido ng BARM at ng nakaupong mayor ng Cotabato City na si Bruce Matabalaw ay nakatakda na rin magfa-file ng kanilang candidacy anumang araw mula ngayon. Habang muli namang sasabak as mayoralty candidate si former Cotabato City Mayor Attorney Cynthia Agyani Sayadi matapos mag-file ang kanyang COC kahapon ng hapon under sa ticket ng Nationalist People's Coalition. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, nag-uulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, June. Desisyon 2025, a DZRH Special Coverage. Oy mga misis, sa may araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho abay dalian sa germs sa katawan nila. Para labanan ang mo'y araw at mo'y pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Ang beatable ang shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Aba, isa pa sa mga nag-file kahapon din ang kanyang Certificate of Candidacy ay si Malabo o dating Malabon Mayor Antolin Lenlen Oreta III. Ipinal na po ang kanyang COC para sa pagkakongresista ng Lone District ng Malabon. Ipinal niya ito dyan po sa COMELEC NCR sa Mandaluyong. Si Oreta po ay 3-time City Mayor ng Malabon. Good luck, Mayor Lenlen, ha? Ilang re-electionista din at mga dating opisyal ng Metro Manila ang naghain ang kanilang mga kandidatura sa ikalawang araw ng filing ng Certificate of Candidacy. Yan pa man, mas kaunti ang kanilang bilang kumpara sa unang araw ng paghahain ng COC sa COMELEC NCR na umabot lamang sa 8 aspirants. Kabilang dito si dating Malabon Mayor Lenlen Oreta na tatakbo bilang kongresista. Ang makakalaban niya naman ay si dating Congressman Ricky Sandoval, asawa ni Mayor Ginny. Nag-file na rin ang re-electionist na si Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano. Dr. Yusel Marie Lazaro Maceda para sa 4th District ng Maynila. Dating Congressman Manuel Lopez ng Manila 1st District. Independent candidate na si Angelo Base para sa Makati 1st District. Dating Mayor at re-electionist 1st District Congressman Oka Malapitan. Din Asisio, re-electionist naman ng Caloocan 3rd District. Bago nagtapos sa ikalawang araw ng COC filing dakong alas 5 ng hapon, lumagdang naturang mga aspirante ng para sa panata, para sa malinis marangal at may dignidad na kampanya sa halalan 2025.
Mahigit naman sa 3,000 mga pulis itinalaga sa Region 8 para sa seguridad sa nagpapatuloy na filing ng COC. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Jimmy, maupay ngaga. Nasa 3,263 na mga PNP personnel ang dideploy ng kapulisan sa pagbantay sa seguridad na ngayon nagpapatuloy pang pag-file ng Certificate of Candidacy sa tanggapan ng Commission on Election. Ito ang sinabi ni Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Ronaldo Pawid. Ayon kay General Pawid, 523 dito ang tinalaga sa mga perimeter security at COMELEC offices, 279 sa police assistance sa desk na in-establish sa points of engagement sa immediately assistance, 492 naman ng mga mobile patrols, 468 na mga personnel sa mga ruta traffic management, 1,148 naman ng mga officers ang naka-station sa checkpoints. Ang hakbang ay para malaman ang mga kilos ng mga individual, kontrabando at mga banta. Sa kasalukuyan, pinagti ng kapulisan ng seguridad para mapayapang pag-file ng Certificate of Candidacy at Certificates of Domination and acceptance sa 2025 national at local elections simula Oktubre 1 hanggang Oktubre 8 sa taong kasalukuyan. Mula dito sa DY Vilaxon Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat, Jimmy. Magandang umaga, Pilipinas! Samantala, anti-dynasty law mahihirapan daw na maipasa ng 2 kapulungan ng Kongreso pag-amin niya ni Senate President Chis Escudero. Kung bakit, alamin natin mula kay Raymond Dadpa sa RH28. Raymond, good morning. Aminado si Senate President Francis Chis Escudero na mahirapang maaprobahan ng ipinapanukal ay Dynasty Bill. Ito ay kasunod ng pagkain ng Certificate of Candidacy ng ilang mga magkakamag-anak na politiko para sa 2025 national at local election. Hinahamon ni Escudero ang mga nagsusulong nito na balangkasin ang kanilang panukala, ipresenta at ipaliwanag sa kanilang nilalaman nito. Dahil hindi naman magandang tingnan na lahat ng pamilya ng mga politiko ay isang sindikato. Sa katunayan ay may mga pamilyang sila-sila ang nag-aaway-away sa mga nakalipas at kasulukuyang mga eleksyon. Inamin ni Escudero na produkto siya nito dahil minana lang niya ang kanyang pwesto sa kanyang ama na pagiging congressman sa Sorsogon. Ngunit nag-iisa lang siyang Escudero na umabot sa Senado. Paglilinaw ng Pangulo ng Senado kung darating ang panahon na kailangang pagbotohan ang anti-dynasty bill, ay boboto siya pabor dito. Narito si Senate President Chis Escudero. Ilan sa mga katanungan na hanggang ngayon hindi pa nasasagot ng mga nagpapanukala. Ang assumption nila ay isang malaking sindikato ang lahat ng pamilya na hindi naman siguro ganun yun. Nakikita natin maraming mga magkakamag-anak sa eleksyong to at nagdaang eleksyon na naglalaban-laban, nag-aaway-away. O paano pag may isang pasaway? Sino magpapasa nun? Ang assumption nyo, mag-uusap-usap dapat silang pamilya. Hindi nga, magkakaaway nga eh. So, sino magde-decide? COMELEC? Korte? Ito si RH28 Raymond Adpans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Ay, ito walang away dito. Mga mamis, pwede ho tayong mag-laundry day today, ha? Kunot o ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang bansya? All you need is pride, but mapahirapan ang self kung sa pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggal ang matitinding bansya based on test sa chocolate mud and sembon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Hindi talaga ng politika, no ha? Bagay, ganyan talaga ho ang buhay. Hindi lang naman ho sa Pilipinas may mga ganyang kontrobersiya sa eleksyon. Hindi nga maaaring pagbawalan ang sino man o kandidato para sa Senado sa susunod na taon kahit siya yung mga o may mga kaanak o may mga sila magkakamag-anak. Deklarasyon niya ni Senate President Francis Chis Escudero bilang tugon kapag kandidato ng ilang magkakapatid sa pagkasenador. Paliwanag pa ni Escudero, hanggang sa ngayon ay walang batas na pumipigil sa mga magkakapatid o mga magkakamag-anak na kandidato. Ang desisyon ay nakadepende pa rin daw sa mayoriya ng ating mga kababayan, lalo tiyak na alam naman daw ng mga botante kung magkakamag-anak o magkakapamilya ang mga ito. Ilan sa mga magkakapatid at mga magkakaanak sa Senado ay sina Senator Cynthia Villar at ang anak na si Senator Mark Villar. Magkapatid na sina Senador Jingo Estrada at JB Ejercito. Magkapatid na Senator Alan Peter Cayetano at Senator Pia Cayetano.
Sa susunod na taon, maaari naman pumalit si Congresswoman Camille Villar sa kanyang ina at kung papala rin, posibleng magkasama din sina Senator Rapi Tulfo at ang kapatid niyang si Congressman Erwin Tulfo. Nasa atin hong mga electorates yan. O paano ho natin bibigyan ng dignidad ang ating pagboto? Pabor naman si Senate President Chis Escudero na manatiling ministerial lamang ang kapangyarihan ng Commission on Elections. Ito ay kasunod ang pagkwestiyon ng ilang sektor kung bakit tinatanggap ng COMELEC kung sino-sino lamang ang naghahain ng kandidatura. Ayon kay Escudero, hindi maaaring bigyan ng kapangyarihan ng COMELEC na mag-reject ng mga Certificate of Candidacy. Delikado na kasi ito, baka magamit ng administrasyon laban sa kanilang mga kalaban sa politika. Yan pa man, sa pamamagitan na niya ng masusing pagbabantay ng taong bayan, marami namang mga paraan para ma-disqualify din ang isang hindi karapat-dapat na kandidato. Pangasinan Governor Ramon Guico III at Vice Governor Mark Lambino naghain na rin ang kanilang kandidatura para naman sa ikalawang termino. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RH38, Masantosya Kawasan, HK Amin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Freddy. Kung noong Martes, unang araw ng pagpapile ng Certificate of Candidacy ng mga kandidato sa 2025 midterm election, sa Provincial COMELEC, isa lamang board member ang nag-file ng COC. Subalit kahapon, dagsa ang mga nag-file ng COC na kinabibilangan nila second termer Congressman Arthur Celeste ng 1st District ng Pangasinan at mga board members, at sila Pangasinan Governor Ramon Guico III kasabay ang kanyang katandem na si incumbent Vice Governor Mark Lambino. Maagang tungo ang gobernador sa tanggapan ng COMELEC Provincial Office sa Dagupan City kasama ang asawang si Maan Tuason Guico na nag-ahay na rin ang kandidatura sa COMELEC Ordoneta City para sa kanyang pagtakbo bilang alkalde ng lungsod. Makakalaban ni Guico si former Governor Amado Pogi Espino III na kanyang tinalo noong 2022 eleksyon. Kinumpirma ni Espino ang kanyang muling pagtakbo sa isang pulong balitaan Kamakalawa. Ito si Freddy Pajardo, RH38, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Kahit ano man pong partido ang kanilang takbuhan, kung ano-ano mga pangakong bibitawan, ang importante, nakatutupad ho sila sa kanilang mga tungkulin bilang mga lokal na opisyal. Pagtukoy naman sa mga may hawak ng hindi lisensyadong baril pinaigting pa ng PNP sa Bataan para hindi magamit sa darating na midterm elections. Darating detalye ng balita mula kay Danny Camila, ang RH37. Danny, good morning. Sunod-sunod na police operation ng pagsisilbi ng search warrant ang isinagawa ngayon ng Bataan PNP ng Bataan Provincial Intelligence Unit kasama ang SWAT team sa mga nag-iingat ng hindi lisensyadong baril. Ito'y upang hindi magamit sa pananakot sa darating na 2025 eleksyon. Unang isinagawa ang pagsisilbi ng search warrant ng Provincial Intelligence Unit sa branch ng mga tauhan ni Police Lieutenant Colonel Alexander Aurelio na pinamunuan ang operasyon ni Deputy Police Captain Jari Sit Gapialago sa isang SBM Police sa Sitio Gasak, Barangay Kulis Hermosa, kung saan nakalagay sa search warrant, nag-iingat ito ng hindi lisensyadong caliber 45 na baril. Subalit ang nakuha ng mga otoridad sa bahay nito ay isang 9mm pistol na may dokumento. Sumunod na operasyon sa Barangay Saging Dinalupian kung saan ang suspect ay nakumpiska naman ng caliber 38 revolver na may kasamang granada at mga illegal na droga, at sumunod na sinilbihan sa Barangay Reformista Limay na nakumpiska ng isang awol na sundalo na chairman din ito ng Upland Farmers ng isang 22 rifle converted at 9mm pistol at isang replika ng caliber 45, 2 magasin at maraming bala. Ang mga nadakip ay dinala sa PNP station at inihanda na sa kanila ngayon araw ang kulang isasampang kaso. Danny Kubilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. Maya pa aba kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Maganda umaga, Pilipinas! Teka, baka nagtataka kayo bakit wala akong anunsyo sa Mahiwagang Tunog. Nadali na po. Ang bilis. Si Jason Abulencia ng Dagupan City, nadali kaagad ho yung ating Mahiwagang Tunog. Mukhang chinek niya kaagad yung logo ho ng ang Comadrona Party List. Ang tamang sagot lamang po ay stethoscope na inilalagay sa kanyang lalagyan. Kaya di ba yung dulo?
Halatang nagsasara ng zipper. Anyway, kaya lang hindi pinalaki ni Jason. 2,000 pa lang yung premyo ng ating mahiwagang tunog. Maganda umaga, Pilipinas! At para ho naman sa mga suki natin sa ibang dagat, sa mga pauwi ng Pilipinas, mga OFW, mga magdaragat na babalik ng Pilipinas, pag uwi ho ninyo, huwag na magpasalubong na imported at tsokolate. Tangkilikin natin ang gawang atin. Nandyan po yung tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Ano ba itong tangerine chocolate? Ito po ay brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Eventually, nagpo-produce na po sila ng mga dekalidad na kakao beans para ma-process nga upang maging tangerine chocolate. Suportado ito ng DTI at ng DOST, kaya naman talagang world class po ang dating. Packaging pa lang, world class na po ang dating. Pero lalo na ho ang lasa. Ayan available ni ho yan sa 0919-095-5935. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat pagtangkilik po natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas din po natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang atin. Maganda umaga, Pilipinas! Aba, birthday pala ngayon ni Labor Secretary Benny Laguesma. Sek, Benny, happy birthday. At sabi ni Manlu Cabral, masyado ka naman daw pikon. Nabiro ka lang, magpapadala ka na kaagad ng breakfast. Secretary Benny, pero matagal na ho ng kaibigan ng DCRH yan. Sek Benny, happy birthday. Ilan taon na si Secretary Benny ngayon? 31. 1931. Gloko kayo anong 1931? Nagpapabreakfast yung tao 19. Basta senior na ba si Secretary Benny? Hindi bata pa si Secretary Benny. Siguro mga 59. Maganda umaga, Pilipinas! Like Benny, baka imbis magpapabreakfast, bawiin pa yan Malu, Ikaw kasi kung ano-anong sinasabi mo. Happy birthday din sa ating kaibigan si Hil Pasha at saka si Boss Jeff Tupas. Birthday ho na yung mga ito, mga miyembro ho sila ng Mapitagan Class, PMA Class of 1980. Binabati sila ng mga poging Mapitagan, lalong-lalo na si President, former President, si Boss Nick Bartolome at ng iba pang mga maagang gumigising na mga Mapitagan. Siyempre si Boss Edmond, maagang gumigising yan. Parang si si Boss Emil Sarmiento. Alas 3 pa lang gising na. Ninang Ludi Malaluan dyan po sa Kidapawan City. Happy birthday din po ang Ninang Ludi ho naman. Ninang ko po ito sa Kumpil. Best friend dyan ng nanay ko. Happy birthday Ninang Ludi na araw-araw din pong nakatutok ho sa atin. Birthday din ngayon ni Congressman Pido Garbin. Kong Pido, happy birthday. At batiin din daw natin ang happy birthday. Asa na yun? Ang kanyang nawala to. Yun. Si Elboy Claro. Birthday din daw niyon sa taga Tibiao Antique. Yan Magandang umaga din sa mga taga Punta Cana, Dominican Republic. At magandang umaga po sa mga Pilipino dyan po sa Taipei, Taiwan at Ohio gozaimasu sa mga suki natin sa Japan. Syempre, huwag natin kalimutan yung Midnight Singers. Aga din magsigising yan para mag-practice ng kanilang mga birit sa nalalapit na ng concert. Boss Manny, okay ka na At saka kay Tita Cora, Sir Linda, Ma'am Linda, at saka kay Sir Art, at syempre kay Ma'am Lloyds, at ang kanilang poging lead singer na si June Yambao. Maganda umaga, Pilipinas! Sa mga importanteng lakad natin, huwag kalimutan, magmaon po ng proteksyon laban sa mikrobyo. 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family, 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective po yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na gamit po ng lahat ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona.
for sponge baiting and other cleansing purposes. Family-wrapping alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family-wrapping alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Isang drug personality na aresto naman, mahigit sa 100,000 pesos na laga ng illegal na droga na kumpiska sa Mati City, Davao Oriental. Detalye ng balita mula sa Action Radio Davao mula kay Jun Soter. May buntag ni ba, John? Mayong buntag usab Kuyang Angel, himas-rihas ang isang drug personality matapos na aresto na mga operatiba ng Mati City Police Station na under ng Davao Oriental Police Provincial Office sa ikinasanilang anti-illegal drug operation sa Purok 2, Sitio Magom, Barangay Macambol, Mati City, Davao Oriental, Oktubre 1, 2024. Ang suspect na kilalang si alias JR nakatira sa nabanggit na lugar. Sa nasabing operasyon, nakuha sa posisyon ng suspect ang mga pakiti sa hinihinalang shabu na may standard drug price na 149,600 pesos at mga drug paraphernalia. Sa ngayon, nasa kustodiya na ang suspect sa Mati City Police Station para sa tamang disposisyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Samantala, pinori naman ni PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rositi ang pagsisikap at pangako ng mga operating unit mula sa City Drug Enforcement Unit ng Mati CPS, Davao Oriental Police Provincial Office sa pakikipag-ugnayan sa Philippine Drug Enforcement Agency upang labanan ang mga illegal na droga at pag-aresto sa mga drug personality sa Davao Region. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat mo, John. Amping dra. Ay, may imbot sa matig paminaw nato riyan sa Sugbo. Magandang umaga din po sa mga Pilipinong nakatutok sa atin dyan sa Republic of Palau. Kumusta na po kayo, ha? May nga aga sa mga kauturan tara sa Kabangkalan City, Negros Occidental. Kaya din sa mga taga Calamba, Laguna. Ba, yung mga taga Golden Zone Garments, ha? Nakatutok ko sila dyan sa Calamba City. Abe, oras na para tayo huy mag-ulto. Ay, siyempre, Dr. Kim Tan. Binabati ka ng mga taga Lucena, ha? Oras na po para tayo mag-ultabayo ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Ano ba yung ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po ay sumailalim sa napakahabang clinical trial sa Japan. Ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya naman napaka-potent po nito para itaboy ang mga toksin sa ating katawan. Ang ginagawa po kasi ng ultabayo, pagpasok po sa ating katawan, ina-activate yung plasmacytoid dendritic cell. Yun po yung commander ng ating immune system. Ngayon, pag habang tayo natutulog, yung pong PDC gumagana naman, itinataboy po yung mga pumasok na toxins sa ating katawan para mapalakas muli ang ating immunity. Ayan, ganun ho yung function niya. Na-achieve natin ang magandang tulog. Kaya sa panahon ho na matindi ang hamon sa atin ng puyat, pagod, at saka stress, mag-ultabayo para may panlaban ho tayo sa mga panibagong hamon sa kinabukasan. Ha? Available po yan sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang galing po sa Theoxis Health Ventures. Pero kung kayo may mga katanungan pa, mag-text po kayo sa 0917-110-6580. Ulitin natin, ha? 0917-110-6580. Meron ho tayong mga nakastambay dyan na mga medical experts. Available din po yan sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Ang ultabayo po, huwag kakalimutan, hindi po siya gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Yan po ang ultabayo. Maganda umaga, Pilipinas! Ano ang nauna? Itlog o manok? Di ba? Ang daming argumentong ganyan. Niresolve na ho ng science. Sabi ho ng mga scientists, ang nauna syempre ay ang manok. Kasi hindi daw po pwedeng mauna yung itlog. Dahil yung protein na gamit ho sa pagbuo ng eggshell ay ipinuproduce lamang ng inahing manok. Ayan. So, ang mauna syempre, kailangan naman lumabas yung itlog ng walang shell. Di ba? Kaya ang nauna ho ay ang inahin, dahil ang inahin lamang po ang may kapasidad na mag-produce ng protein para magamit bilang eggshell. Ayan, okay na. Naresolba na. Sino ngayon ang saan galing ngayon yung manok?
Pwede siyempre kasama ho nung maipinatawag sa creation. Maganda umaga, Pilipinas! Sinimula na ng Philippine National Police ang malalimang investigasyon kung paano nasama sa listahan ng mga sangkot sa ilegal na droga si retired General Wesley Barayuga bukod pa sa pagkakapas lang dito. Ito ay alinsunod sa kautusan ni PNP Chief General Romel Francisco Barbil nang mabunyag sa hearing ng Kamara na nasa drug watch list ang dating general. Sa listahang nakarating naman kay dating President Digong Duterte. Ayon kay Marbil, sinimula na ang full review sa mga proseso ng PNP sa pagsama sa listahan ng isang individual sa mga crime-related cases tulad nga ng illegal drugs. Iginit pa ng general na dapat na nakabata ito sa tamang ebidensya at mahigpit na validation process. Inimok naman ang overall chair ng Quad Committee ng Kamara de Representantes ang Department of Justice. Sampahan ng kasong murder sina dating PCSO General Manager Royima Garma, dating Police Colonel Edelberto Leonardo, kaugnay ng pagkakapaslang sa dating PCSO Board Secretary na si Wesley Barayuga noong 2020. Ayon kay Surigao del Norte Representative Ace Barbers, dalawa na ang testigo. Ito'y sina Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza ng Philippine National Police Drug Enforcement Group at ang asset nitong si Nelson Mariano. Ayon kay Barbers na siya ring chair ng House Committee on Dangerous Drugs. Dapat na isaalang-alang ng Department of Justice ang testimonya at affidavit ni Mendoza at Mariano maghain ng kasong murder laban kina Garma at Leonardo sa lalong madaling panahon. Sa pagdinig ng Quad Committee nitong September 27, iminongkahi ni Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel na siyang unang nagkaroon ng pagkakataong magtanong kay Mendoza. Isama sa magiging rekomendasyon sa ulat ng komite ang pagsasampa ng kaso laban kina Garma at Leonardo. Para kasi kay Pimentel, maliwanag na batay sa mga testimonya ni Mendoza at Mariano, sina Garma at Leonardo na kilalang malapit sa dating Pangulo ang nasa likod ng pagpaslang kay Barayuga noong July 30, 2020. Ayan, hintayin ho natin kung ano magiging aksyon naman ng Department of Justice. Samantala, siniguro naman ni Surigao del Norte Representative Ace Barbers ang overall chair ng Quad Committee sa pamilya ng napaslang na dating PCSO Board Secretary na si Wesley Barayuga na gagawin ng komite ang lahat upang maresolba ang kaso at mapanagot ang mga nasa likod ng pagpatay. Pinasalamatan din ni Barbers ang chair ng House Dangerous Drugs Committee ang pamilya ni General Barayuga, lalo na sa naulilang may bahay nito dahil sa pagtitiwala sa investigasyon ng Quad Committee para makakuha ng bagong saksi upang maresolba ang pagpatay 4 na taon ang nakakaraan. Ganon din na ng pamilya Barayuga ang nasa likod ng pagpaslang na ginamit lamang ang war on drugs ng dating administrasyon upang mapagtakpan ang tunay na motibo sa pagpatay. Kapwa itinuro naman ng mga testigong sina Mendoza at Mariano, sina PCSO General Manager Royima Garma at Napolcom Commissioner Edelberto Leonardo na siyang nasa likod ng naturang pagpaslang. Maganda umaga, Pilipinas! 43 makalipas ang alas 4 ng umaga, si Carmina Villarreal. Hindi daw pakikialaman ang love life ng kanyang mga anak. Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Good morning, Gorgie! Nilinaw ni Carmina Villarreal na hindi siya pakialamera sa buhay ng kanyang mga anak na sina Mavi at Cassie Legaspi. Finally, ay nagsalita na nga ang aktres tungkol sa issue ng kanyang mga anak na sinasabi ng ilang mga netizens na nambabasya kanya na pinapakialaman daw nito ang love life ng kanyang mga anak. Very vocal daw ito sa gustong makarelasyon ng kanyang mga anak, kagaya ni Mavi Legaspi na kontra raw ito sa pakikipagrelasyon noon kay Kylie Alcantara. Heto pa ang pahayag ni Carmina Villarreal na nakachikahan namin sa farewell press con ng abot kamay na pangarap kahapon. Ganito lang po yun. Kung masama akong tao, kung sinasabi nila matapobre ako or pakilamera ako or ganito, na dapat noon pa. Diba? Dapat noon pa, na-chismis na yan, na masama akong tao, na ganito ako, na ganyan. But if you look back, yung mga chismis, wala kang makikita gano'n. I'm not saying I'm perfect. Nobody's perfect. Pero wala kang maririnig sa akin na diva ako, na matapobre ako. Ngayon na lang, or dito, last year na lang. So,
Yan ang pahayag ni Carmina Villarreal at nagpapasalamat ang aktres sa kanyang kambal na sina Mavi at Cassie dahil naintindihan daw nito at pinoprotektahan siya. Nagpapasalamat din siya sa mga taong nakakakilala sa kanya at alam nila ang tunay na pagkatao nitong aktres. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie Rula! Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 45 na makaliban sa alas 4 na umaga. Bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Naimbag na bigan sa ating makakabsat yan sa Bagao, Cagayan at San Mateo, Isabela. Ingat po kayo, ha. Teka muna, kasama na ho natin ang isa po sa mga ipinagmamalaki nating balik scientist. Ito talaga selfless, ha. At hindi iniinda yung mga hamon sa mga lugar, lalong-lalo na sa larangan ng politika, dahil sa mga pinupuntahan nilang lugar. At tinutukoy po natin ay si Professor Cora Salombides, isa pong balik scientist. Prof, magandang umaga po sa inyo. Kumusta na po kayo? Good morning. Okay naman. Opo. And okay naman. Kailan kayo dumating from the US? August 8 and August 11, I was in Tawi-Tawi. Wow, galing. Oh, ma'am, yung aming pong in behalf of the teachers na inyo pong natulungan sa microscale chemistry, maraming salamat po, ha. Si Ma'am Cora po ay talaga ito, ha, talagang porsigidong turuan yung ating mga kababayan ng chemistry. Kasi isa yun talaga sa weakness natin, Prof, ang mga teacher natin hirap talaga magturo. Dahil number one, walang sapat na laboratorio. Kung meron mang laboratorio, walang mga reagents, di ba? Kaya sa halip na ituro yung actual na pagmimix halimbawa o pagde-develop ng formula, hanggang kwento na lang, di ba? Hanggang drawing. Pero with the strategy na ginagawa po ni Professor Salombides, katulad ho ng itinuturo nila sa mga teacher sa Amerika, natututo ngayon yung ating mga chemistry teacher kung paano ipapaliwanag ang complex process ng chemistry. Prof, saan ho kayo nagpunta bukod sa Tawi-Tawi? Yung aming project ngayon ng PFST at DOST, tinawag namin STEM on the go. Dahil dinala namin sa yung mga exhibit namin sa Science Centrum that has to do something with STEM. So nag-focus kami sa STEM. Gumawa kami ng mga video na matutulungan yung mga teacher na mag-focus sa STEM and of course including chemistry. So we went to Tawi-Tawi and then Hulo and then Basilan, and 2 places in Basilan, Maluso and Lamitan. First time nyo sa First time nyo sa Sambasulta area? Of course. Never in my wildest dream. Sabi ko nga doon sa mga teachers sa Tawi-Tawi, to me, Tawi-Tawi was just another faraway land. And here I am, meeting you all, the most peace-loving and helpful, enthusiastic, industrious people. Talagang it was really a big awakening, not only for me, but for our group. Look at that. The one that you just saw, the teachers traveled by boat 8 hours to get to the training. Wow, just to attend the training? 8 hours? 8 hours by boat. The farthest, mas malapit, isang hakbang na lang sila nasa Sabana. But they went anyway. Yun. Oo, teka muna. Nag-contest sila na magpatayo ng itlog. Ma'am, but when they went home, hindi lang yung learning. Meron ba silang naiuwing laboratory? Yes. Meron silang lab, meron silang kit na makikita nyo dun sa ibang and these are all household material na ang kondisyon is tuturuan nila yung mga teachers. So hindi sila mahihirapan kasi may video na sila, tapos ayun, mga plastic, mga straw, mga
Yun, gumagawa sila ng partition diver. Kaya, all household materials and all the teachers are very happy because they don't really need to spend much money. Para ho para lang mas ma-visualize ng ating mga kababayan na nanonood ngayon, nakikinig Alam po ninyo ang sinasabi ho ni Professor Salambides, hindi mo kailangan ng napakalaking laboratorio sa eskwelahan. Ang kinakailangan mo lang isang mini laboratory with the necessary reagents na makikita ho ninyo sa kitchen. At yun ho po pwede na magamit para i-process yung complexity nga po ng pagtuturo ng chemistry. Kaya ma'am, gaano karami nang naturuan ho ninyong teacher? Sa buong Pilipinas? Apo. Siguro upwards of 10,000. Wow. So nag-umpisa kami sa PFST 19, I should say, 2009, 10, gano'n. Pero when we were giving out kits, mga 2013. To this day, 10, 11 years ago, siguro mga mahigit 10,000 na. 10,000. Kasi from from Apari, from Cagayan, all the way to Tawi-Tawi. Oo. Buti nga hindi kayo nagsasawa Kaya lang, may mga congressman pa ba kamukha nung kaibigan yung congressman dati na nagbibigay ng kit? Para sa mga pinupunta niya. Meron ba? Kaya namin magbigay uli siya dun dito sa Step on the Go. Hindi na ho siya congressman. Makabalik kami sa sa Kidapawan at saka sa ano na pa ba yun? Pero ito pero sa mga mambabatas natin, sa mga mayor natin, sa mga governor, alam ho ninyo, ito ho napakagandang programa. Kung gusto ho ninyong matugunan natin yung problema natin sa kahirapan ng mga kabataan na ma-appreciate ang chemistry, ito ho napakasimpleng programa. Makipag-ugnayan po. Saan ba sila pwede tumawag, Prof? Just in case they want to expand. Sa Philippine Science Centrum. Philippine Science Centrum. Yeah, hindi ko, I don't know. Ano naman may website naman kami. Or Philippine Science Center. O kaya, Philippine Foundation for Science and Technology. Or kung hindi, tawag ho sila sa Department of Science and Technology, sa Science Education Institute. Para i-link ho kayo. Pwede din. Pwede din. Ayan. So, kaya tumawag sila sa DZRH natin ka. Pwede rin, para ituro ho namin kung saan ho nyo pwede makontak si Doc Cora. Ayan yun. Ayan. Nakita niyo yung dalawang teacher na nag-travel. Lahat sila. I've witnessed it personally nung nagkakandak ko kayo sa iba't mga lugar. Kung gaano yung interest ng mga teacher, lalong-lalo na. Kasi nagugulat sila, ganun pala talaga pagka minix mo itong ganitong klaseng mga chemical. Diyos me, Ginoo. Bakit naman? Tagal-tagal nyo na nagtuturo. Parang puro drawing lang pala. Wala yung actual na mga mixtures. Kaya, Doc, lahat sila yun ang sinasabi. Prof. Cora. Lahat sila sinasabi nila, ma'am, sana all. Sana all. Oo naman. Sabi ko kayo ang mag-o-all. Yeah. Kailan ang balik nyo ng Amerika? Prof. Sa 21. 21. October 21. So we finished na yung dito sa actually before umikot kami ng BARM, umikot kami ng mga yung geographically isolated depressed area ng Luzon. Nakarating ako ng dulong-dulo ng Quezon. Wow. Dumaan ako dun sa the so-called bitukang manok. Bitukang manok. Yung sigsag na yun. Nagkita kayo ni Gov Helen? In all the visits, very active naman yung mga mayor. Sila nag-provide ng venue. Yung iba nag-provide ng pagkain ng mga teachers. Yung iba nag-provide ng transportation sa amin. So usually, the cooperation comes from the mayor of the town that we visited. Which was really nice. In fact, right now, our science exhibit is in Isabela City through the courtesy of the mayor and her son, who is a board member. So Isabela City, Basilan. In Isabela, Basilan. Nandun until tomorrow. To serve about, I guess, 10,000 students. Prof, basta wag kayong magsasawa ha.
if there's if there's anything that we can be of help, just get in touch and yes, we will, of course. More than just hearing from us. More than just telling the public what you're doing, alam ho ninyo, dapat talaga may mga lugar pang marating ho kayo, bukod ho dito sa Barm area. But in the meantime, you enjoy. Pero nakita nyo, ang gaganda ng beach doon, di ba? Ang ganda, unspoiled pa, di ba? Ay, talaga. Oo, hindi pa. At saka, you should go to Holo. Kasi, actually, nasa wishlist ko nila yung mangosteen at saka all the fruits, they just give it away. It's so abundant. Talaga. Mangosteen, lanzones, marang, durian. They were just giving it away, especially kung alam nilang guest kayo. They're so generous to guests. Prop, ingat lagi, Prof, ha? Marami pa ho kayong kailangan turuan. Thank you. It's good talking to you one more time. Ingat po lagi, ha? Happy trip sa inyong pagbabalik ho sa Amerika. Thank you. Yes, thank you. Isa ho ito sa mga isa ho si Professor Cora Salombide sa mga produkto ho ng Balik Scientist Program, napakaganda, para matulungan po yung ating mga guro kung paano ho magturo ng chemistry. Di ba? Nung nag-aaral tayo ng chemistry, ang pinamemorize lang sa atin yung periodic table. Magandang umaga kay Ma'am Bakudo, ang teacher namin, sexing teacher namin nun. Kaya si Jack Sandique, maraming natutunan pagdating sa mixture ng tsokolate at ng durian dahil ho sa mga aral na natutunan niya sa aming mga science at chemistry teacher. Ayan, ha? Ay, Ma'am Dottie Molino, magandang umaga ho sa inyo, ha? Sa SRA naman, teacher naman namin sa English at saka sa SRA si Ma'am Dottie, yan, ha? Pero sa math, ang galing nung teacher namin, si Engineer Damian Albete, ha? Brother Manny De Leon, magandang umaga din po sa inyo, ha? Magandang umaga, Pilipinas! Aba, may nagbe-birthday din ngayon si Ma'am Lisa Makuha Elizalde. Ma'am Lisa, happy birthday! Malo, ayoko basahin yung karugtong. Sinasabi mo magpa-breakfast. Magpapa-breakfast na nga si Secretary Benny. May hirit. Gusto nyo maimpacho? Magandang umaga, Pilipinas! Ay, sus, may kinubuhay ito. Pero doon sa mga naghahanap ng magandang investment opportunity, sa mga kababayan natin dyan abroad, ito, napakaganda. Pinakamurang ready for occupancy unit na ino-offer po sa buong housing industry with easiest term. 5% naman down payment, pwede pang gives. Ito po yung mga proyekto ng Westchester Realty, dyan po sa Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor, Samira at Sibera Prestige. 20,000 pesos all-in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad after ng 7 days after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Kaya ano pang iniintay po ninyo, ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ang gagawin ho ninyo, makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Nasa loob po mismo ng township ang iba't ibang mga amenities, eskwelahan, simbahan, grocery stores, palengke, pati munisipyo. Di ba? Napakalapit naman po nito sa Clark International Airport at Clark International o Clark Economic Zone. Ayan, ha? Kaya ano pang iniintay po ninyo? Napakagandang investment opportunity ninyo. At kung ngayon pa ho kayo bibili hanggang sa Disyembre, may chance pa ho kayo manalo ng bagong kotse. Kaya pag ikaw ang sinuwerte, bago ng bahay mo sa Disyembre, meron ka pang bagong kotse. Magandang umaga, Pilipinas! Sana all! Oras sa buong kapuluan, 1 minuto na lamang bago po mag-alas 5 ng umaga. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Ay, kabilis talaga ng panahon, ha? Para sa mga nakakalimot, at rest tayo ngayon ng Oktubre, Huwebes. Balik tayo sa mga balita.
Pangulong BBM, pinamamadali ang application process sa mga energy project. E-systems ng Department of Energy target na maging operational sa 2028. Detalye na balita mula kay Rose Wabiera. Rose, good morning. Ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Energy o DOE na pabilisin ang proseso ng mga energy projects sa bansa. Sa isang sectoral meeting sa Malacanang, nagbigay ng direktiba ang Pangulo na trabahuin ng DOE ang integrasyon ng lahat ng aplikasyon at permit sa Energy Virtual One-Stop Shop o EVOS, ang e-system ng ahensya upang masimulan at umusad na ang proseso nito. Matatandaan na nabanggit na rin ng Pangulo ang parehong direktiba sa kanyang SONA noong Hulyo. Planong i-consolidate sa e-system na ito ng DOE ang lahat ng kaugnay na proseso sa pagpapatupad ng mga proyekto at target ng pamahalaan na ma-integrate ang lahat ng energy-related processes sa EVOS sa June 2028. Inatasan din ng Pangulo ang DOE na paalalahanan ng ibang ahensya sa mga pending nitong proyekto at asikasuhin ang pag-i-issue ng mga permit at clearance. Dahil anya, malaki ang epekto ng delay ng pagre-release ng mga nasabing dokumento sa mga investor na naisa ng mamuhunan at magnegosyo sa bansa. Tugon naman ni Energy Secretary Rafael Lotilla, handa namang umangkop ang ahensya sa mga rekomendasyon ng Pangulo at siniguro na ito ay maiimplementa. Nagsimulang tumanggap ng mga aplikasyon sa EVOS noong July 2020 at sa kasalukuyan, 56 sa 103 rito ang na-integrate na sa system. Sa ngayon, patuloy ang paglulunsad ng DOE ng mga focus group discussion, consultation at information campaign para mapabilis ang full operationalization ng naturang e-system. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Rose Babiera. Inaasahan naman ng National Food Authority ang mahigit sa kalahating bilyong pisong karagdagang kita matapos na aprobahan ng NFA Council sa pangunguna ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang pagtataas ng presyo ng bigas para sa Department of Social Welfare and Development o DSWD at iba pang mga ahensya ng gobyerno. Umayon din DSWD na miyembro ng NFA Council sa price hike na magbibigay ng grains o sa Grains Agency ng karagdagang kita na aabot ng 557.3 million pesos para sa 2024. Ayon kay Secretary Laurel, ang mas mataas na selling price na pinagsang-ayunan ng DSWD ay makatutulong hindi lamang sa pagbabawas ng pagkalugi ng NFA, magbibigay din ito ng karagdagang pondo upang makabili ng mas maraming palay mula sa mga magsasaka. Noong 2023, nagtala ang NFA ng net loss na 6.19 billion pesos habang isinasagawa ang mandato nitong bumili ng palay mula sa mga lokal na mga magsasaka upang makabuo ng 9-day buffer stock na humigit kumulang 300,000 metric tons ng bigas. Ayon sa NFA Administrator na silang Relaxon, ang karagdagang kita ay magbibigay daan sa NFA na makabili ng mas marami pang palay mula sa mga magsasaka. Magpapalakas ito sa ating bumper stock at magpapataas din sa kita ng mga magsasaka. Tiniyak din ni Lacson ang pagtaas ng presyo sa 38 pesos per kilo mula 25 pesos per kilo para sa DSWD at iba pang mga relief agencies at mga lokal na pamahalaan ay hindi naman makakaapekto sa presyo ng bigas sa merkado. Sa pagdiriwang naman ng ika-12 anibersaryo ng Tingog Party List, nangako ang mga kanatawan nito na sina Congresswoman Yeda Romualdez at Judah Sidre na ipagpapatuloy ang walang sawang paglilingkod at pagsusulong ng kanilang advokasya para sa ikabubuti ng mga Pilipino at ng bansa. Nagsimula bilang Tingog Leytehanon sa Leyte noong 2012, lumago upang magsilbi bilang party list ng buong Eastern Visayas bilang Tingog Sirangan. Makaraan naman ang tagumpay na natamo noong 2019 elections. Pinalawak pa nitong pagsaserbisyo sa buong bansa sa pamamagitan ng Tingog Party List. Layunin ng Tingog na isulong ang tinig ng mga nasa laylayan at ilapit ang serbisyo ng gobyerno sa mga mamamayan. Simula na maitatag ang Tingog Party List, nakalikha na sila ng 500 panukalang batas at marami pang mga bagong batas na ngayon ay tinatalakay sa Kongreso. Namahagi naman ng tulong si Senator Lito Lapid sa mga biktima ng sunog sa Bacoor City, Cavite. Kapanguna ng kanyang tanggapan, 1,000 family food packs ang naipamigay sa mga apektadong pamilya. Ang inisyatibang ito ay bahagi ng pangako ni Senator Lapid na magpapatuloy siya sa pagtulong sa mga Pilipinong naghihikaho sa buhay. Samantala, lubos naman ang pasasalamat ng mga nasunugan sa mga ipinamahagi ng senador.
Katuwang ni Senator Lapid sa pamamahagi, sina Bacoor City Mayor Strike Bautista Revilla, Vice Mayor Rowena Bautista Menjola at Konsehal Alde Pagulayan. Mahigit naman sa 15 milyong Pilipino na ang nabigyan ng serbisyo ng malasakit center sa buong bansa. Itong iniulat ng Department of Health kay Senator Bongo, ang chair ng Senate Committee on Health. Maging si Senator Goy nagulat sa nasabing report ng Department of Health sa ginawang pagdinig. Sa datos na hawak ni Senator Bongo, nasa 12 million Pinoy lamang ang natulungan ng kanyang proyektong Malasakit Center. Pero mas mataas pala ang data na hawak ng Department of Health, umaabot na nga ng mahigit sa 15 million. Tinawag ni Senator Go ang Malasakit Centers bilang one-stop shop para sa medical assistance ng mga pasyente. At hindi na kinakailangan pang gumastos ng pamasahe ng mga pasyente para magpunta lamang at tumingin ng tulong ng pambayad sa ospital mula sa Department of Health, DSWD, PhilHealth at PCSO. Yung iba dati pumipila pa ng napakaaga para lamang humingi ng tulong. Ito ay bahagi ng advokasya ni Senator Go na ilapit ang serbisyo ng gobyerno lalo na sa mga mahihirap na pasyenteng Pilipino. Di naman po ako doktor, pero common sense lang po yan. Dami pong sakit na pwede niyong tugunan. Dami pong sakit na pwede niyong tulungan na maisalbar ang buhay ng Pilipino. Ngayon, hihingi kayo ng subsidy for 2025. Sobra naman yung pondo ninyo. Ano kayo, bangko? Ayan. Yan ho yung sa nangyaring pagdinig nitong mga nakalipas na araw. Ha? Binigyan din naman ni Senator Amy Marcos ang nararanasang krisis sa sektor ng edukasyon sa bansa. Ayon sa Presidential Sister, panay ang turuan ng mga sektor na dapat humahawak para lutasin ang mga naglulutangang problema. Malinaw anyang hindi nakatutulong ito sa paghanap ng solusyon. Pinalampag ni Senator Marcos ang gobyerno na tulungan ng mga guro, itaas ang kanilang sweldo, lalo't madalas silang abunado sa mga gastusin nila sa pagtuturo. Sa panahon na una para isama sa mga prioridad ng pamahalaan ng mga teacher dahil malaki ang sinasakripisyo nila bilang pangalawang magulang ng mga mag-aaral. Muling pinayuhan ni Senator Marcos ang gobyerno na mas dapat mag-invest sa mga teacher dahil sila ang susi upang mapahusay ang educational system ng bansa. Ang kakulangan na niya ng suporta sa mga guro ang posibleng dahilan kung bakit nangungulelat ang Pilipinas sa matematika, agham at reading comprehension sa buong Southeast Asia. Kawawa naman, tulungan po natin. Tulungan sa ating paninindigan na magkaroon ng karagdagan sweldo. Kung CHOC allowance man yan, kung SSL 5, 6, 7, 8, naninindigan ako, unahin ang ating mga mestra. Si Senator Amy Marcos. Samantala, sa iba pang mga balita, hindi yan. Ito. Desisyon 2025, a DZRH Special Coverage. Ay, magandang umaga kay Director Ginger Katabui ng Net25 at saka kay Direk Cora Losalia ng TV5. Good morning sa inyong mga taga-newsroom dyan. Nakatakdang maghain ang kanyang Certificate of Candidacy si Mayor Hani Locona Pangan bilang re-electionist Mayor ng Maynila. Kasama ang kanilang Vice Mayor na maghahain ng kandidatura sa pagka-vice-alkalde na si John Marvin Yulserbo Cruz Nieto. Yung palang haba ng pangalan ni Yulserbo, no? John Marvin Yulserbo Cruz Nieto. Ang paghahain ng mga kandidato ng Maynila ngayong araw, October 3, ay alas 9:30 ng umaga sa Comelec Satellite Office sa loob ng SM Manila. Matapos magsumite, magiging bukas na raw si Mayor Lacuna at Vice Mayor Serbo sa mga interview. Samantala, una nang ipiniresenta ni na Mayor Hani Lacuna at Vice Mayor Yul ng Ascenso Manileño Convention ang solid track record nila. Sa huling DTI Competitiveness Award, nakatanggap ang Maynila ng mga sumusunod na parangal: Most Competitive City in the Country, 2nd place; Government Efficiency, 2nd place; Intellectual Property Rights, 2nd place; Economic Dynamism, 3rd place; Infrastructure, 4th place; Innovation, 4th place; Resiliency, 6th place. Sinabi ng alkalde na patunay lamang ito ng mga magagandang pagbabagong nagawa ng lokal na pamahalaan sa lungsod ng Maynila. 10 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga.
Ay, muli, happy birthday kay Ma'am Lisa Makuha Elizalde. Birthday niya ngayong araw na ito. Umaasa pa rin si dating presidential spokesperson Harry Roque na ikokonsidera ng Korte Suprema ang ilan pang mga petisyon mula sa kanyang kampo. Kabilang na dito ang pagbabawal sa House Quad Committee na obligahin siyang dumalo sa pagdinig at magsumiti na lamang ng dokumento. Ayon kay Roque, hindi kasi in aid of legislation ang ginagawang investigasyon ng komite. Kasunod dito ng pagtanggap ni Roque sa pagbasura ng Supreme Court sa petisyon ng kanyang anak na writ of amparo dahil sa hindi pasok sa kwalifikasyon na dapat bigyan ng proteksyon ang sitwasyon ng dating kalihim. Umaasa naman ang kampo ni Attorney Roque na maghahain ang Kamara ng komento nito sa ibinigay na 10 araw na palugit ng Korte para agarang maresolba ang kanyang petisyon. Matatanda ang may arrest order ang komite laban kay Roque matapos patawan ng contempt dahil naman sa kanyang hindi pagdalo sa pagdinig at pagsasumite ng mga hinihinging dokumento ukol sa investigasyon sa operasyon ng mga ilegal na pogo. Nananawagan naman ang Quad Committee ng Kamara de Representantes kay dating presidential spokesperson Harry Roque na sumuko na. Matapos na ibasura na ng Korte Suprema ang inihain nitong writ of amparo laban sa contempt at detention orders na inilabas ng komite. Hinamon ni Santa Rosa City Representative Dan Fernandez at Surigao del Norte Representative Robert H. Barber si Roque huwag magtago at harapin ang mga alegasyon na ipinupukol sa kanya, partikular na ang pagyaman umano nito sa tulong ng pogo. Ayon kay Fernandez, ang chair ng House Committee on Public Order and Safety, hindi ito ang panahon para magpalusot at dapat harapin ni Atty. Roque ang batas, sagutin ang alegasyon laban sa kanya sa proper forum, huwag magtago sa likod ng mga technicalities at mga rita ng walang basihan. 12 minutos na makalipas ang alas 5 na umaga, magbabalik tayo makalipas ang ilang paalala. Maganda umaga, Pilipinas! Pilipinas! 17 na makalipas ang alas 5 na umaga. Nakabalik na ba si Julian? Nag-U-turn na ba talaga ito? Alamin natin mula kay Rhea Torres mula sa Pag-asa. Ma'am Rhea, good morning. Good morning po. Good morning po sa ating mga tagapakinig. Sa latest po sa binabantayan natin na si Bagyong Julian, nananatili pa rin po itong nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility bilang isang typhoon category. As of 4 a.m., huling namataan sa line 265 kilometers northwest ng Itbay at Batanes at nagtataglay pa rin ang lakas ng hangin na umaabot ng 140 kilometers per hour malapit sa gitna, pagbukso na umaabot ng 170 kilometers per hour at kumikilos po ng mabagal sa direksyong northeastward. Medyo may kalakayan pa rin po yung sakop na malalakas na hangin na dala nitong si Bagyong Julian, kaya nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 1 sa lalawigan ng Batanes. Meanwhile, may babala pa rin po tayo sa matataas mga pag-alon or gale warning ay nakataas pa rin sa bahagi po or sa mga baybayin ng Batanes. Delikado pong pumalaot, lalong-lalo na po sa ating mga kabayan na may mga maliit na sakyang pandagat. Ayon po sa ating latest na track forecast, possible ngayong araw ay mag-re-enter o pumasok po ulit ito ng si Bagyong Julian ng ating Philippine Area of Responsibility at maglalandfall po dito sa may bahagi or sa may southwestern portion ng Taiwan. At habang binabaybay niya po yung bahagi ng Taiwan, most likely ay hihina pa po ito lalo hanggang tuluyan po itong maging isang low pressure area na lamang sa mismong Taiwan area na po. So hindi na po ganun ka-favorable. Ang balitang ito. Oo. Hindi siya hindi na siya buti naman hindi na siya mananalasa sa Taiwan. Yes po, not to mention po kasi parang yung naging sobrang mabagal po yung kanyang naging pagkilos ng nakaraang araw. Halos nahigop na po niya lahat ng mainit na tubig kumbaga dun sa same area na ginagalawan niya po. So hindi na po siya nakakakuha ng lakas. Not to mention pag land po niya po mas lalo pa po siyang hihina. Okay. Oo. Pero ano siya, pwedeng mag-dissipate na rin? For now po, sa forecast natin, possible na low pressure area lamang po. Pero dahil lumalakas din po kasi yung northeasterly winds, possible din po na mag-dissipate din po siya sa mga susunod. Okay. Wala na tayong nakikitang papalapit sa PAR? Tama po, wala po sa ngayon. Wala? Ay, maganda. So, pwede mag-swimming sa weekend? Yes po. Swimming kunwari, labat talaga yan. Thank you, Ma'am Rhea. Magandang umaga. Thank you po, magandang umaga.
Makakakumpleto na kayo ng tulog. Si Ma'am Rhea Torres mula po sa Pag-asa. Samantala, para po sa mga suki natin, kung kayo po may mga lakad, may bagyo o wala, kinakailangan i-ready natin ang ating mga emergency kits. Lagi natin pagbaunin ang ating mga mahal sa buhay na proteksyon laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family. 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun naman ang mabangong family rubbing compound improved alcoholone. Ayan ho yung mabangong isopropyl alcohol. Gamit po yan ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona nating magaganda at mga poging kumadrona, ha? Ginagamit po yan for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para hindi siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. 2025, a DZRH Special Coverage. Alas 5:21 ang oras sa buong Kabuluan. Alam po ninyo, isa ho sa mga hotly contested area ay ang Maynila kasi nga po magmabalik si Mayor Isko, although hindi pa naman nagpapile, ano ha? At si ano naman Mayor Hani ay nagdeklara nga po ng re-election. Isang barangay kapitan ang hahamo naman kay Vice Mayor Yul Serbo, si Kapitan Nino Magno. Kap, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa Angelo Palmones at sa lahat po ng nakikinig sa inyong palatuntunan sa DZRH. Teka muna, di ba may convention yung mga barangay kapitan? Tapos na? Meron po pero hindi po lahat yata nakaschedule for today. Okay. Anyway, kailan kayo magpapile? Planning to file on ditong darating na October 7 po. October 7. Under what party? October 7. Anong partido? Ngayon po, actually last election ako po ay under Partido Federal ng Pilipinas. Pero ngayon tinitingnan natin kung ano ang direksyon. Malalaman natin yan sa mga susunod pa na araw bago ang filing date. Ganun? Teka, magpapile na ka mo. So, di ba kailangan natin kumuha ng KONA? Yes po. Iniisip kasi natin ngayon dahil yung aking tinitingnan na kapartner ay tinitingnan ko kung ano ang kanyang ipafile. Kung siya ay independente ba or siya po ay mapapabilang sa Partido Federal ng Pilipinas. So, nagdadasal natin. Sino bang tatakbong mayor na sasabayan mo? Well, we are praying na sana makatandem natin si Mayor Sam Bersosa. Si Sam Bersosa. Tatakbong mayor si Sam? Opo. Pero yun nga, wala pang malinaw na partido. Wala pang malinaw na partido. Dadasal tayo na sana mapabilang din siya sa Partido Federal para wala maging masyadong problema at maging smooth sailing ang aming pagpa-file. Okay. So, kailan malalaman kung anong mamaya may meeting kami sa Angelo at nawa magkaroon na ng good news regarding sa kanyang sanib sa federal, pero kung hindi naman siya ay magpa-file ng independiente, so malalaman po natin mamaya po. Anong nasasakupan nga ninyong barangay, Kap? Ako po ay dito sa may barangay 283 sa San Nicolas. Sa lugar po kung saan nanungkulan dito sa Distrito 3, kung saan nanungkulan si Congresswoman Naida Angping at Congressman Harry Angping. Sa Chinatown ba yan? Malapit po. Malapit sa Chinatown. Yes, sir. Okay. Mayayaman ng constituent nyo. Actually, mix po ang aming ang aking lugar. Tawag nila may mga Wana, meron din mga Landang. So, mix po. Teka muna, ba't naman naisipan nyo sumabak na Vice Mayor? Kasi napansin ko, actually meron akong pending appointment sana as Assistant Secretary for Barangay Affairs. So sa akin pag-ikot, nakita ko na ang lungsod ng Maynila, napakaiba ng pagturing sa barangayan. So with that, gusto ko natin ibalik yung puso sa paglilingkod and at the same time, maalagaan ng tama
ang lahat ng barangay na siyang laging nakaharap sa mga constituents. Sila naman talaga ang bida pagdating sa paglilingkod. Pero dito sa lungsod ng Maynila kasi ang nangyayari, kapag ka hindi ka malapit sa kusina, ikaw ay magsakanya-kanya kayo ng sagwan. With that, hopefully, kung tayo ay papalarin, maging daan tayo para magkaayos at maibalik yung puso sa pagtrato at paglilingkod sa ating mga kapwa Manileño. Paano kung halimbawa hindi mag-decide si Sam na tatakbong mayor? Well, as far as I know, siya po ay decided na tumuloy. Okay. Pero whatever it is, ako ay magpa-file sa October 7. So pag-aaralan po namin kung ako po ay magpapaalam ulit sa Partido Federal kung ako ay makakakuha ng CONA or magpa-file as independent candidate po. Okay, good luck, Kap. Maraming salamat po for joining us this morning. Maraming salamat po, Sir Angelo. God bless. Sana ma-resolve na rin ho ninyo ang problema sa basura. Yan. Lalong-lalo dyan sa Maynila niya. Okay, sige. Maraming salamat. Kap, thank you. Thank you. Si Barangay Captain Nino Magno. Diyan po sa may area ho ng Chinatown. Magandang umaga, Pilipinas! Samantala, teka muna, asan? Wala Plano ng Google na mag-invest ng $1 billion sa pagtatayo ng digital infrastructure. Hindi ho sa Pilipinas na nangunguna sa paggamit ng digital technology na katulad ng Google, kundi sa Thailand. Lungkot naman balitaan ito. Ayon sa US tech giant, layo ng hakbang na ito na makapagalok ng nasa 14,000 na mga bagong trabaho sa Bangkok. Target din daw nito na matugunan ang tumataas na demand sa cloud computing ng Southeast Asia. Nabatid na ginawa ng Google ang anunsyo matapos nilang matapos naman ang anunsyo ng Microsoft na magtatayo din ito ng pinakaunang data center region sa Thailand. Sa kasalukuyan, Thailand ang may second largest economy sa buong Southeast Asia, pero naungusan ng ilang bansa gaya ng Singapore at Indonesia pagdating sa sektor ng teknolohiya. Wala ko dito sa Pilipinas sila mag-i-invest Samantala, rivalry ng mga veteranong politiko sa Congressional District ng National Capital Region naglitawan. Detalye na balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel. Kuya Angel, unti-unti nang nahuhubaran ng maskara ang political rivalry sa posisyon ng pagkakongresista sa Metro Manila matapos ang binabantayan nating ikalawang araw ng filing ng kandidatura sa COMELEC NCR. Kasado na ang ilang bakbakan, partikular na ng mga dati nang magkakalaban sa politika. Kabilang dyan sila dating Mayor Lenlen Oreta at dating Congressman Ricky Sandoval na pareho ng mag-hain o naghain na ng COC para sa Lone District ng Malabon. Ayon sa magbabalik si Sandoval, napabayaan ng matagal ang mga serbisyo sa nabotas gaya ng flood control. Bahagi na naibsan umano ng maupo ang misis kasi Mayor Jeannie. Sa bahagi naman ng Caloocan, magtatapat sa ikatlong pagkakataon sina 2nd District Representative Mitch Kahayon Uya at na nag-file na ng COC at dating Congressman Egay Erice na inaantabayanan pa kung kailan maghain ng kanyang kandidatura. Tiwala si Uy na magiging malinis ang halalan dahil wala ng Smartmatic, habang matatandaan patuloy naman sa pag-question si Erice sa bagong gagamitin ng COMELEC na Miro Systems. Pakinggan natin si Congresswoman Uy. Kasi sa dalawang naging laban, nung nananalo lamang siya, nung may Smartmatic. Pero tingnan natin ngayon, dahil wala ng Smartmatic, I definitely can, I am confident and with the grace of our Lord, now meron ako masasabing fair na laban. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Driver naman ng truck at kotse nag-viral sa habulan sa NLEXA. Nagkasundo sa tanggapan ng barangay at PNP Valenzuela. Ano ba dahilan na detalye na balita mula kay Edwin Duque, RH 23. Edwin, good morning. May puntang ka, Kuya Angel, nagkasundo na rin ang dalawang driver na nag-viral sa video na nagkabulan sa kaba ng North Luzon Expressway sa Mindanao Avenue, Kamakailan. Naunang nag-viral sa social media noong Lunes, i-upload sa video ng isang netizen
na may kapsyon na kanina lang po yan sa NLEX sa Mindanao Avenue na nagtutugisan ng nagbabarilan yung nakatrak at nakakotse. Sa isinagawang investigation ng Valenzuela Traffic PNP, nasagi pala ng truck yung gilid ng kotse na nagtamo ng mga gasgas. Sa halip anyang huminto ay nagpatuloy ang driver ng truck. Kaya hinabol ito ng driver naman ng kotse simula sa pinangyarihan ng insidente sa Mindanao Avenue, sa Huyo, sa Quezon City hanggang sa maabutan ito sa toll plaza ng North Luzon Expressway sa Mindanao Avenue sa Ugong, Valenzuela. Matandang makikita sa video na may hawak na baril ang driver ng kotse na napag-alamang membro ng Manila Police District habang pinababa niya ang driver ng truck. Ayon sa kanya, naniguro lamang siya sa kanyang seguridad at malamang wala namang armas yung na kanyang nakumpronta, ay agad naman anyang itinago ang kanyang baril. Aminado naman ang driver ng truck sa kanyang pagkakamali. Kaya nakiusap na lamang ito sa driver ng kotse na bayaran na lamang ang mga damage ng kanyang nagawa. Nagharap ang dalawa sa tanggapan ng Valenzuela Traffic Investigation Enforcement ng Valenzuela City kung saan ay nagkasundo sa tanggapan ng Barangay Ugong. Kinumpirma rin ang dalawa na wala na ba barilan na nangyari sa binalita na nag-post sa video. Payo naman ni Police Colonel Lexon Cayaban na maging kalmado sa mga ganitong pangyayari lalo na sa mga kalsada. Sinabi ni Cayaban na kung alam naman daw na pangakasira at makakadiskrasya ay harapin na lamang ang pag-usap. Ipinayo din ang opisyal na sa mga nag-upload sa social media na maging responsibility sana sa mga ibinabalita. Na sa ngayon ay kasalukuyan nagsasagawa pa rin ang masusing investigasyon ng Valenzuela Police para sa posibleng pagsasampa naman ng kasong administratibo laban sa pulis sakaling mapatunayang may nilabag ito sa batas. Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Teka muna, yung baril inilabas ng driver ng kotse, ng pulis, habang nakikipaghabulan. Edwin? Inilabas niya ito, Kuya Angel, nung maabutan na sa NLEX. Nung maabutan niya na. Ng truck. Dahil kung makikita natin doon sa video na kuha ng North Luzon Expressway, tagkapang tatakas itong driver ng truck sa kabilang linya para makalusot. Pero napigilan na, doon na naglabas ng baril itong pulis at pinusasan ba ito, pinadapa. Pero nung alam naman na walang kargada, ay tinago yung baril. Pero dinala pa rin ito sa tanggapan ng Barangay Ugong sa PNP para paimbisigahan kung ano meron, bakit nakipaghabulan. Kaya sabi ka ng PNP, dapat pag mga ganon, makipag-ayos, makipag-usap para wala nang ibang ma-disgrasya sa kalsada. Tsaka insurance naman, pare-pareho naman silang may insurance, di ba? Kaya yun nga purpose ng insurance para hindi na sila nakakaperwisyo pa. Kung nagkasagian lang naman, di ba? Yaman na yung insurance para naman magamit nyo yung binayaran yung insurance. Di ba? Participating lang babayaran dyan eh. Siya sige. At least nagkasundo na sila. Thank you, Edwin. Yan. Okay, Angel. Maraming salamat si Edwin Duque. Maganda umaga, Pilipinas! Pero alam ho ninyo, dapat lagi nating iisipin sa darating na eleksyon, ang ating pong ihahalal ay yung mga taong hindi ho tayo iiwanan sa gitna ng anumang laban. Katulad ho halimbawa ng ginawa ni Dr. Helen Tan. Hindi pa ho siya nanunungkulan dyan po sa lalawigan bilang gobernadora. Tinulungan na po yung ating mga magsasaka. Ayan. Kaya ngayon, meron ho silang na-develop na sarili nilang produkto, sariling brand ng tsokolate, yung Tangerine Chocolate.ph. Malapit na rin po itong maging available globally. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpuproduce sila ng dekalidad na kakao beans at binaprocess para maging Tangerine Chocolate. Alam ba ninyo na ang produksyon po lang ng kakao natin sa Pilipinas napakababa? Wala pa yata 3% sa buong requirement ng buong Pilipinas. Kaya napakagandang opportunity ito na mag-develop po tayo ng taniman ho ng kakao. Ang Tangerine Chocolate po ay available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po itong Tangerine Chocolate na ang mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin natin ang gawang atin. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas!
Bukas si Senator Bongo sa plano ng Philippine National Police na imbestigahan ang pagpatay kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga noong 2020. Ayon kay Senator Go, dapat lamang mabigyan ng hustisya ang pamilya nito. Mapanagot ang mga dapat managot at doon na noon pa dapat na nabigyan ng hustisya. Kasabay nito, nilinaw ng Senador, wala siyang alam ukol sa sinasabing motibo ng papatay ni Barayuga o sa anumang impormasyon na meron ang dating PCSO Chair na si Anselmo Simeon Pinili. Paliwanag ni Senator Go, siya ay mambabatas na noon at nakatutok siya sa pandemya. Kapag may nilalapit din daw sa kanya mga issue o ulat na ang palagi niyang ginagawa ay inire-repair ito sa kulang ahensya ng gobyerno. Ginit pa ni Senator Go na hindi siya pwedeng makialam sa proseso ng kapulisan tungkol sa naturang insidente. Nakakatagda ng ilipat sa New Bilibid Prison ang 10 fraternity members na hinatulan ng guilty sa pagkamatay ng hazing victim na si Horacio Atio Castillo III. Kinumpirma ito sa DZRH at radyo natin ni Bureau of Jail Management and Penology spokesperson Jail Superintendent J-Rex Bustinera. Matatandang nakapit ang 3 o 10 miyembro ng Aegis Juris Fraternity sa Manila City Jail mula pa noong 2018. Ayon kay Bustinera, hinihintay na lamang nila ang mga dokumento gaya ng mitimus order mula sa korte upang mailipat na ang mga frat member sa Bilibid. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:36. Alas 5:42 ng oras dito sa Pilipinas. Evan lang dyan sa Las Vegas, Nevada. Magandang umaga. Ay, kay Kuya Mike dyan sa, sa Hong Kong. Magandang umaga po. Sa lahat ng mga nakatutok din ho sa Metro Plus Hong Kong. Magandang umaga ho sa inyo, ha? At magandang umaga din po kay Mayor Senny Mendoza dyan sa Talisay, Batangas. Mayor, kumusta na dyan, ha? Ang alam namin, nagpapasiklab na naman si Taal, ha? Justice Max de Leon, good morning. Ambassador Harry Amping, magandang umaga din po sa inyo, ha? At syempre, si Congressman Ador Pleito, yung napakasipag na magtanim ho ng kawayan. Yan po sa Ipo Dam at Magat Dam. Magandang umaga po sa inyo, ha? Dapat lagi ho tayo nakapag-ultabayo para magandang gisingin natin. Ano bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po ay sumailalim sa napakahabang clinical trial dyan po sa Japan. At ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya very potent po ito na pagpasok ng ating katawan, ina-activate niya yung commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell. At yun ho naman na nagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Yan po ang function ng ultabayo. Siyempre, pagka nakatulog ho tayo, magandang tulog natin, malalim tulog natin, na-achieve ho natin ang pahinga para sa kinabukasan may sapat tayong sigla at manibagong lakas. Ayan, ha? Sa panahon na stressful ang buhay, ang daming problema, lagi kang puyat, kinakailangan mag-ultabayo. Ang kauna-unahang postbiotic food supplement, rekomendado ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po yan sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang na galing po ito sa Tioxis Health Ventures. Kung may mga katanungan pa, mag-text na lamang sa 0917-110-6580. Meron ho tayong mga medical experts na nakastambay dyan. Available din po sa lahat ng branches ng Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at ng Curamed. Ang mahalagang paalala na huwag natin kalimutan, ang ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa mga taga-Bambang, Santa Cruz, Maynila, lakasan na ninyo ang inyong mga TV at radyo. Nag-iikot na si Sherwin Alparo. Ulitin natin, ha? Sa mga taga-Bambang, Santa Cruz, Maynila, lakas-lakasan na ninyo inyong mga radyo. Sherwin, ang dami nagtatanong sa Visayas at Mindanao, paano naman daw sila? Kung lumilipad lamang ho yung aming mobile papunta dyan, walang dahilan para hindi ho tayo magpunta dyan at mamigay ho ng payong at saka ng t-shirt at saka ng 1,000 piso sa mga mananalo. Kaya lang sa pamasahe pa lang lugi na si Sherwin. Magandang umaga, Pilipinas! At muli, congratulations kay Jason Abulencia ng Dagupan City. Nadali mo yung premyo ng Mahiwagang Tunog. Ang bilis naman kasi, siguro inaral niya talaga ng husto yung logo ho ng Comadrona Party List, At doon niya nakita na ang common palang, lagi palang ginagamit ng mga Comadrona ay stethoscope. Ayan, ha? Dagdag na benepisyo, pagsasanay sa mga guro, isusulong naman ang Trabaho Party List.
Detalye na balita mula kay Jel Parosa, RH52. Jel, good morning. Sa pagkilala ng trabaho party list sa dedikasyon ng mga guro ngayong World Teachers Day, isusulong ng grupo ang kapakanan ng sektor sa pamamagitan ng karagdagang benepisyo at pagsasanay. Ayon sa trabaho party list, isang karangalan ng makasama mga guro sa malagang pagdiriwang na ito, kaya't taos puso ang pasasalamat nito sa mga sakripisyo at malasakit na ibinubuhos ng teachers upang hubugin ang mga susunod na henerasyon ng Pilipino. Kinilala ni Attorney Michelle David Espiritu, tagapagsalita ng trabaho party list, ang patuloy na paghahatid ng dekalidad na edukasyon upang maging handa ang kabataan sa anumang hamon ng mundo, maparito man sa bansa o saan man sa daigdig. Giit ng grupo sa pagpapalakas ng panibagong kurikulum, partikular ng senior high school, dapat simulan ang inisyatibo sa paghahandog ng insentibo, gaya na lamang ng sahod na sapat sa tunay na pangangailangan. Dahil susi ang mga guro sa pagpapalakas ng susunod na henerasyon ng mga manggagawa, dapat umanong lalong itaas ang kanilang moral at motivation sa pamamagitan ng mga training at workshops na maghahandog naman ng career growth sa mga guro. At dahil nagsisilbing ikalawang tahanan ng kabataan ng paaralan, isusulong ng trabaho party list na maging job ready ang mga graduate ng SHS at kolehiyo. Binigyang diin ni Attorney Espiritu ang pagtitiyak na akma ang mga kakayahan ng SHS graduates sa mga pangangailangan ng industriya. Sinang-ayunan din niya ang kautusan ni Pangulong Bongbong Marcos kay Education Secretary Sani Angara na palakasin ang employability ng mga galing sa SHS. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Napag-uusapan po ang mga teacher. Alam po ninyo, meron pong isang science teacher mula sa Kenya. Ang ginawa ho nito sa buong panahon ng kanyang pagtuturo, ibinigay niya po ito para suportahan ang mga mahihirap niyang mga estudyante. Kaya siya ho naman ay pinangalan ng binigyan ng 1 milyong piso o 1 milyong dolyar na premyo. 760,000 pounds nang siya po'y hirangin bilang World's Best Teacher. Ayan, ang tinutukoy po natin na RHTV, labas nga natin, ay si Franciscan Prior Peter Mokaya Tabiche, OFM. Isa pong Kenyan science teacher at Franciscan Prior. Nagtuturo po siya sa Kerico Mixed Day Secondary School sa Pawani, Nokuro County. At noong 2019, siya po'y hinirang bilang pinagkalooban ng Global Teacher Prize. Grabe, ano? Si Tabichi po ngayon ay nakatala bilang top 100 most influential African sa New Africans. Kita mo ninyo, galing, diba? Ganun yung kanyang sakripisyo. Hindi siya kumikita, basta ibibigay niya sa mga estudyante niya mahihirap yung kanyang kinikita. Nagtuturo po siya ng math at physics. Ang parangal na ito ay naibigay noong 2015 ng Barkay Foundation, pero yung award, nabigyan din siya ng 1 milyong pisong award noong December 12 ng 2022. Ayan, mabuhay ang ating mga teacher. Katulad nung nakapanayam natin kanina, si Professor Cora Salombides. Hindi inaalintala yung layo ho ng Sambasulta area, Sulu, Tawi-Tawi, Basilan. Pinupuntahan ho niya para magturo sa mga chemistry teacher. Maganda umaga, Pilipinas! Ang mga vendor umaaray sa mababang presyo ng manok. Ilang retailer problemado naman sa kawalan ng tubo sa ibinibenta nilang itlog. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Kayang Angel, good morning. Dalawang linggo nang umaaray yung mga vendor sa Libertad Public Market dito sa Pasay City. Babang presyo ng karne ng manok. Nagmura kasi ngayon sa 190 pesos ang kada kilo ng walang branda manok mula sa 210 pesos noon. Habang nakapako naman sa 220 pesos ang branded. Pare-pareho rin bumaba ng 10 piso kada kilo o sa 220 pesos ang kada kilo ng nita, petso at pakpak mula sa 230 pesos noon. Ayon sa mga tindera na ating nakapanayam, matumal pa rin ang demand sa karne ng manok hanggang sa ngayon. Pero kung nagmura naman yung manok, bay nagmahal yung presyuhan ng itlog dito sa pamilihan. Tumaas na 9 pesos ang kada piraso ng pinakamurang itlog mula sa dating 8 pesos and 50 centavos, habang pinakamahal naman ay 10 piso kada piraso mula sa 9 pesos and 50 centavos noon. 240 pesos ang isang tray ng pinakamura
habang 300 pesos naman yung pinakamahal. Pero kahit hipa pa ang presyuhan, sinabi ng ilang vendor na madalas silang tumitigil sa pagtitinda dahil wala na silang halos tinutubo. Ang kanila kasing hango mula sa Batangas, mahal pa rin mula sa 240 pesos hanggang 260 pesos ang kada tray. Itong si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricaport. O mga taman sa Senatorial Preference Survey, si Makati City Mayor Abby Binay sa pinakahuling Pulse Asia at Social Weather Station Survey nitong September 6 at 13, nagpakita ng impressive performance si Mayor Binay. Sa Pulse Asia, pumwesto ng ika-4 hanggang ika-9 sa senatorial preferences si Mayor Abby. Mas mataas ito kumpara sa survey nung nakaraan na nasa 14th hanggang 23rd post siya sa mga survey. Tumaas din ang ranking ni Mayora sa SWS survey na pumasok ng ika-9 hanggang ika-10 nitong September 14 hanggang 23. Mas mataas ito kumpara sa ika-16 na pwesto noong Marso. Inaasahan naman ng Deutsche Bank Research na mas mababa ang target ng paglago ng gross domestic product ng Pilipinas na maabot ng bansa ngayong taon at maging sa susunod na taon. Lumabas kasi sa pagsusuri nito na papalo lamang sa 5.8% ang GDP ng Pilipinas ngayong 2024. Mas mababa kumpara sa target na 6% hanggang 7% na GDP ng pamahalaan. Lumabas din sa naturang research ang pagbaba ng GDP sa 5.6%. Sa 2025, mas mababa sa target ng gobyerno na 6.5% hanggang 7.5%. Nabunsod ng pagkantala ng Fiscal Consolidation Plan at ilang infrastructure project. Kalahating bilyong pisong revenue naman ng NFA na asahang kita sa inaprobahang pagtaas ng selling price ng DSWD at iba pang mga ahensya ay naman sa Department of Agriculture. Detalye ng balita mula kay Mal Gonzalez. Mal, good morning. Good morning, Kuya Angel. Tinatayang gigitang National Food Authority ng mahigit kalahating bilyong piso ngayong 2024. Ito ay matapos na aprobahan ng NFA Council ang 38 pesos per kilo mula sa 28 o 25 pesos per kilo na pagtaas ng presyo ng bigas para sa Department of Social Welfare and Development, LGUs, at iba pang ahensya ng gobyerno na nagsasagawa ng relief operations. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., na siya rin chairperson ng NFA Council, ang mas mataas na selling price ay makatutulong hindi lamang sa pagbabawas ng pagkalugi ng NFA, kundi magbibigay din ng karagdagang pondo upang makabili ng mas marami pang palay mula sa mga lokal na magsasaka. Noong 2023, umabot sa mahigit 6 na bilyong piso ang net loss o pagkalugi ng NFA. Tiniyak naman ni NFA Administrator o nitong si NFA Administrator Larry Ratson na hindi magre-resulta sa pagtataas ng presyo ng bigas sa merkado ang hakbang na ito ng NFA Council. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Val, at maganda umaga sa mga taga Binangonan, Rizal at mga kalapit na lalawigan. Aba, puntahan ho ninyo yung St. Monique Malay, the most prestigious project ngayon dyan sa Binangonan, Rizal. Tingnan ho ninyo yung kanilang model townhouse na Bianca. 2-story house ito na may balcony at may 2 hanggang 3 bedrooms. Yung bang pagbukas ho ninyo ng pinto, punta kayo ng balcony, sasalubong sa inyo, malamig na hangin at magandang tanawin. Pwede ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month at 30 years to pay. Para po sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan kayo sa 0917-719-7908. St. Monique Malay, the most prestigious project ngayon, dyan po sa Binangonan, Rizal. 6 na minuto na lamang bago mag-ACS ng umaga. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa.
Ang mga nurse, tiwala. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Ambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. You are watching Team Zone. Ang access pass sa concerts and fan meets of your favorite stars. Every Saturday, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. May huli na si Sherwin Alparo. Sherwin, go, go, go! Yes, magandang umaga Kuya Angelo. Dito nga sa Bambang, dito sa Santa Cruz, Manila, parang St. Monique Baleo, di ba? Maganda rin ang magandang tanawin dito. Pero siyempre, mas maganda doon sa St. Monique Baleo. Tama naman, ang daming kawayan, no? Oo. Lumang bahay. Tapos, maraming mga traktura. At ang pinaka-importante, siyempre, fiesta. Fiesta ba? Fiesta ng mga sampayin. Yan na, fiesta ng sampayin. Habang namimiesta tayong sampayin, yan. Kasang nakikinig ng radyo dito. Ganda ng radyo ni nanay, oh. Pangalan niyo po? Carmencita Gonzales, oh. Si Nanay Carmencita Gonzales. Gonzales, oh. Carmencita Gonzales. Dati po ba kayong artista? Hindi na. Oo, pero ang ganda ng highlight ng buhok ni nanay, ha? Mga lumalabas sa Sampaguita. Sampaguita picture, ganun. Nanay, matagal na kayo dito sa Bambang. Opo, matagal na. Hinaan natin yung radyo nyo. Umi-echo tayo. Ayan, lagi kayong nakatutok sa DZRH. Opo, simula pa nung inyong kabataan. Kabataan pa ko. Dito na ako talaga nakikinig. Talaga. Sinong inabutan niya? Sherwin, sinong inabutan niyang sino yung inabutan niyang anchor noon? Sino yung pinakaunang anchor na inabutan? Inabutan ng announcer tong araw. Sa Deli wo. Ayun, sa Deli. Sa Deli pa. Sa pa namin doon. Ganun katagal, ano ha? Mahilig sa drama. Oo. At mahilig sa drama. At syempre pag umaga, mahilig din sa makinig ng balita. Sinong announcer ang paborito tuwing umaga? Pamores ay si Angelo Palmores. Angelo Palmones! Yan si Angelo Palmones sa paborito mo, nanay, meron kang 1,000 pesos! Salamat po! At syempre, maraming salamat din. At syempre, meron din kayong grocery bag. Ay, naku, napakabigat po ha. Meron pong 10 kilong bigas yata yung laman.
At siyempre meron ding Diesel H merchandise item na payong. Yan, para sa'yo, nanay. Ano masasabi mo? Maraming po salamat sa binigay niyo sa akin. At nawa, magpatuloy yung inyong pakikinig sa Diesel H dahil ang Diesel H ang #1 AM station sa Metro at Mega Manila sa recent Kantar survey. Kaya na magpapasalamat po kami sa inyo. Salamat po. Malaking salamat po. Nako, yan. Kaya sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, tumutok lang sa Diesel H. Baka kayo na susunod nating winner sa Diesel H. Mas malakas to. Pero mas malakas to, Angelo. Tignan mo naman, nagdungawan yung mga aso. Habang nire-report tayo. Biglang naglabasa ng kanilang kwarto yung mga aso nila dito sa second floor. RH number 6, Sherwin Batao para Diesel H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Magtanim na kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Rumi. Isa pong novelist at ano nga ba si Rumi? Rumi, hindi po si Romy. Si Rumi ay nawala din sa ano natin. Anyway, ang aral po na iniwan ho sa atin ng Islamic scholar at saka poet na si Rumi. The eye goes blind when it only wants to see why. O nga naman. Paano naman si why, si who at saka si how? 2 por 2 in just a while. 6:02.